Mga kwento ni Felmo. Magandang araw po. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joy. Nais kong ibahagi sa inyo itong naging karanasan namin ng binan ko nang makonfine siya sa isa sa mga pampublikong ospital sa may Pampanga. Katulad ng ibang sender ay hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar nito para hindi ako makasira sa mismong ospital. Baka kasi magbigay pa ito ng takot sa mga kasalukuyang nakakonfine sa ward na yon, kung saan na-confine ang biyanan kong babae. Nangyari ito nito lamang buwan ng Agosto, noong kasagsagan po ng sunod-sunod na bagyo. Gawa ng malamig na panahon ay nagsimula na pong ubuhin si Mama Lena. Pati ako, inuubo ni rin noon pero hindi naman ganun kalala sa ubo ni Mama. Noong una pa nga, umiinom siya ng mga lemon juice para mawalay pero nang inabot na ito ng 3 araw ay doon na nagsimulang magkaroon siya ng asma. Magdamag siyang hindi nakatulog dahil hirap na hirap umano siyang huminga noon. Pagsapit ng madaling araw, ay mas lalo na itong nahirapang huminga. Kaya naman minabuti na ng binan kong lalaki na kumatok sa kwarto namin ng asawa ko para gisingin kami. Na makita ko ang sitwasyon ni Mama, ako na mismo ang nagiya sa kanila na itakbo na namin siya sa ospital. Sobrang kinakapos na siya ng hininga noon. Nang makarating na kami sa pinakamalapit na ospital, idiniretso na namin siya sa emergency room. Doon na siya kinabitan ng swero at oxygen. Pinahiga muna siya sa isa sa mga bed sa ER. Doon ay inobserbahan ng mga nurse at doktor habang wala pa siyang room na lilipatan. Makalipas ang mahigit 2 oras na pananatili niya sa emergency room, inilipat na siya sa female ward, sa room number 5. Pagpasok pa lamang namin dun sa room na yon, kakaiba na yung pakiramdam. Yung pakiramdam na parang lumalaki yung ulo ko. Nagtatayuan yung mga balahibo ko sa batok. Hindi nagtagal, pati na rin yung mga balahibo ko sa braso ay nakatayo na rin nun. Lumingalinga ako sa paligid. At base sa itsura at amoy ng kwartong yon, ay masasabi kong bagong gawa lamang ito. Isa pa, nasa pinakadulo ito at nakahiwalay sa ibang mga ward. Para bang extension lamang ito ng mga ward sa ospital. Bali 4 ang pasyenteng naroroon. Pang-5 si Mama Lena. Public room lamang yun kaya naman inaasahan na namin na may kasama si Mama sa loob ng room na yon. Lahat ng mga pasyente ron, asthmatic, may mga ubo. Kumbaga para sa mga baga ang problema nila. Isa lang ang pinapayagang bantay sa bawat pasyente kaya naman salitan lamang kami ng binan kong lalaki sa pagbabantay nun. Nataon naman kasi na bawal umabsent ang mister ko sa kanyang pinapasukang kumpanya dahil kulang sila sa manpower. Ako ang kasama ni Mama sa unang gabi niya sa ospital na yon. Kaya naman, ako ang unang nakaranas sa pagpaparamdam ng mga kaluluwang naninirahan doon. Nga pala Sir Seth, sabi ng nanay ko, nung bata pa raw ako ay madalas akong makakita ng mga multo. Ipinapaliwanag ko pa umano ang itsura nila. Active umano ang third eye ko noon pero para bang kusa rin itong nagsasara nung magkaedad ako ng 7 taon. Magmula kasi noon, hindi na ako nakakakita pa ng mga multo. Kaya naman hindi ko lubos sa kalain na may makikita ko rito sa room ni na Mama.
Akala ko nga ay naging aktibo muli yung pangatlo kong mata pero hindi pala. Kahit pala yung mga bantay ng pasyente ron ay may nakita at naramdaman na rin sila. Papatulog na ako noon. Mga pasado 11:00 na ng gabi. Tulog na ang binabantayan kong pasyente, pati na rin yung mga kasama nito sa room. Sa pahaba at malapad na upuan ako nakahiga noon, kung saan nakatagilid ako paharap sa pintuan ng ward. Na mga oras na yon, sarado yung pinto. Tahimik na rin yung paligid. Nakapikit na ako noon pero bigla rin akong napamulagat ng marinig ko na bubukas yung pinto ng ward. Buong akala ko noon, may nurse na papasok. Baka kako magra-rounds ito at mag-i-inject na mga gamot sa swero. Dahan-dahan yung naging pagbukas ng pinto na yon. Nagulat pa ako nang makitang hindi nurse ang papasok kundi isang batang babae na may magulo at sabog-sabog na buhok na nakatakip pa sa mukha nito. Nakasuot ito ng ternong damit at palda na kulay puti. Takang-taka ko nun dahil sa pagkakaalam ko, isa sa mga policy ng ospital na yun ay bawal na bawal magbantay ng pasyente ang bata na nasa edad 12 pababa lang. Sa tansya ko, nasa 7 hanggang 8 taong gulang lamang ang batang yun, Sir Seth. Tuluyan na akong napakunot noo nang makita kong wala itong suot na tsinelas. Medyo kinabahan na ako nang mapansin kong napakaputla ng mga paa niya. Nangingitim yung mga kuko sa paa na para bang kuko ng isang patay. Dahan-dahan pa itong naglakad habang nakayuko kung saan dinaanan lamang niya ako noon. Tumagilid pa ako sa kabilang direksyon para lamang makita kung sino sa mga pasyente ang pupuntahan niya. Nagpunta ito doon sa panglimang higaan na kahanay mismo ng higaan ni Mama Lena. Yung nakahigang pasyente ro na isang matandang babae na sobrang payat. Nasa tansya ko ay nasa mahigit 70 ng edad nun. Nakita ko na sumampa yung bata sa kama ng matanda. Saka ito humiga sa tabi niya. Sobrang nakapagtataka gawa ng naroon naman yung bantay ng matanda at mahimbing na natulog sa pahabang upuan na tulad ng hinihigaan ko. Napapaisip ako noon kung paanong nangyaring pinayagan ng mga guard na makapasok sa loob ng ospital ang batang yon. At bawal na bawal rin na maging dalawa ang bantay ng isang pasyente. Dahil nga iniiwasan ang pag-overcrowded sa iisang room. Natigilan ako sa pag-iisip nang muli akong mapatingin sa kama ng matanda. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat ng makitang wala na ron ang bata. Lumingalinga pa ako sa paligid pero wala talaga doon. Imposible naman na hindi ko ito makikitang lumabas gayong malapit lamang ang pwesto ko sa may pintuan. Bumangon ako sa kinahihigaan ko at tinungo ang banyo para tingnan kung doon nagpunta ang batang yon. Kahit na alam kong imposibleng naroroon ito. Dahil hindi ko naman narinig na bumukas ang pintuan ng banyo eh. Pero pinili ko pa rin na magbaka sakali nun. Pagpihit ko sa doorknob, hindi ito nakakandado. Kaya naman binuksan ko na yon. Napabuntong hininga ako nang makitang walang tao ron. Doon na ako nakaramdam ng takot. Naisip ko na noon na baka multo yung batang nakita ko. Sa takot ko ay hindi na ako natulog sa upuan nun.
Humiga na ako sa mismong tabi ni Mama Lena. Mabuti na lang at medyo malapad ang higaan niya. Payat lang naman ako kaya nagkasya kami ron. Mga 2 oras din akong nakatulog nun. Madaling araw na nang malingat ako at nang imulat ko ang mga mata ko ay nakita kong nakatayo sa tabi ko yung bata. Napasigaw ako ng malakas nang makita ko ang mukha nito. Hindi ko gaanong makita dahil may pagkamalabo nun. Pero isa lang ang alam ko. Walang mga mata yung bata. Tanging 2 malalaking butas lang na kulay itim ang meron nito. Na parang yung sa mga kalansay na wala na talagang mga mata. Ganun din ang itsura niya. Dahil sa sigaw ko ay nagising si Mama at lahat ng mga nasa kwartong yon. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Sa iya ko sa kanila ay sinabi ko na lamang na nanaginip lamang ako ng masama kaya ako napasigaw. Pero ng mga oras na yon, ay parang tinatambol na yung dibdib ko dahil sa matinding takot. Ramdam ko na rin yung malamig at butil-butil na pawis sa noo ko. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko noon. Alam kong ng mga oras na yon, gising na gising ako. Hindi ako nananaginip. Para maliwanagan ako ay tinanong ko yung bantay ng matandang babae kung may kasama ba silang batang babae na nagbantay ng gabing yon. At ayon sa ekspresyon nito, nagtaka siya sa sinabi ko. Mariin niyang sinabi na wala naman silang isinamang bata ron dahil alam naman umano nila na bawal ang mga bata na pumasok sa ospital na yon. Maliban na lamang kung yung bata mismo yung pasyente, di ba? Grabe yung takot ko nun pero sinarili ko na lamang muna. Ayokong mag-alala si Mama Lena. Baka kasi kapag ikinuwento ko sa kanyang nakita ko nung gabing yon, ay magpauwi ito sa bahay nang wala sa oras. Matatakotin si Mama. Kaya baka atakihin pa siya sa puso kapag nalaman niyang may nakita akong multo sa mismong ward nila. Nang dumating si Tatay Freddy, lumabas muna ako sa kwarto para humanap ng mapagbibilhan ng kape. Paglabas ko ay sumunod sa akin yung bantay na nasa katapatan ng higaan ni Mama. Tinawag niya ako kaya naman natigilan ako nun. Matapos niyang magpakilala sa akin ay bigla na lamang siyang nagkwento tungkol sa naging karanasan niya sa room na yon. 3 araw na umano sila roon at sa mga araw na yon ay nakaramdam at nakakita umano siya ng multo. Nagpakita rin umano sa kanya yung batang tinutukoy ko. Nagulat pa ako nang ipaliwanag niya ito kung saan sinabi niyang wala itong mga mata. Nung unang gabi nila sa ward na yon, isang matandang lalaking bangkay naman ang nagpakita sa kanya. Nakahiga ito ng tuwid na tuwid sa mismong kama na hinihigaan ni Mama. Bakante pa raw yung kamang yun nun. Kaya naman takot na takot siya nang makitang may nakahiga ron. At ang masakla pa, may takip na bulak ang mga mata nito at may sapal din ng bulak ang magkabilang butas ng ilong niya. Sinubukan din umano niyang magpalipat ng room pero wala na umanong bakante dahil okupado na lahat ang mga ward. Tanging doon na lang ang may bakante. Wala na raw silang magawa kundi pagtiyagaan ang kwartong yon. Tulad namin ay wala rin silang pera na pampalipat sa private room ng ospital. Naitanong ko sa kanya kung wala ba siyang kapalitan sa pagbabantay ng pasyente. Anya'y meron naman nung una, pero ayaw nang umulit pang pumunta ron dahil may nakita itong nakalutang na babae sa room na yon. Sa katunayan ay nilagnat pa umano ito dahil sa labis na takot.
Kaya naman kahit anong pilit nila sa kanya ay hindi na ito napabalik sa ospital na yon. Habang ikinikwento nila yun sa akin ay kinikilabutan talaga ako. Na parang halos ayaw ko na rin magbantay kaso naaawa naman ako sa mga biyanan ko. Pareho na kasi silang sakitin dahil marami na rin silang mga iniinom na maintenance na gamot. Maaga akong umuwi sa bahay ng araw na yun dahil ipinagpahinga muna ako ni Tatay Freddy. Habang nasa bahay ako, hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang multong nakita ko. Sa tuwing pipikit ako, para bang nakikita ko yung mukha ng batang walang mata. Dahil doon, halos hindi ako makatulog kahit pa kulang ako sa tulog. Kinagabihan ay naikwento ko ngayon sa asawa ko. Nagulat pa siya nang sabihin kong sa ward number 5 nga naka-admit si Mama. Anya, yung isa sa mga katrabaho niya ay minsan na rin umanong na-confine sa ospital na yon. At sa parehong room ng kay Mama. Kumakailan lang din. Buong akala umano nila ay nananakot lamang ito ng magkwento tungkol sa karanasan niya. Noong naka-confine umano ito doon, nagising siya ng madaling araw. Takot na takot siya nang makitang may nakahigang lalaki doon sa bakanting kama. Na tila ba kakaimbalsamo pa lamang nito. Tuwid na tuwid yung higa at wala itong damit pang itaas. May mga bulak din umano ang mga ilong at mata nito. At ang sobrang nakakatakot pa ron. Nakahiga ito. Pero hindi nakalapat ang katawan niya sa mismong kama. Nakalutang ito na nasa 5 hanggang 6 na pulgada ang taas mula sa kama. Hindi na raw siya nakasigaw noon dahil natulala na lamang siya dahil sa sobrang takot. At bigla na lamang naglaho yung lalaking nakita niya nang biglang dumating ang nurse na naka-duty ng araw na yon. Doon pa lamang din umano siya na imasmasan. May araw din umano na yung bantay niya ay may nakitang matandang babae na nakalutang sa may banyo. Nakasuot ito ng patient gown na may bahid ng dugo. Mas lalo akong natakot dahil sa ikinwento ng asawa ko na yun, Sir Seth. Nung gabi din na yon, hinanap ko yung rosaryo at ipinulupot ko yun sa mga palad ko hanggang sa hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Nagluto muna ako at naghanda ng mga dadalhin ko sa ospital. Mga 10:00 ng umaga nang magpunta ako sa ospital para palitan si tatay. Pagpasok ko sa room, nakita kong kausap ni Mama yung pasyenteng katabi niya. Habang si tatay naman ay seryosong nakikipagkwentuhan din doon sa mga bantay ng pasyente. Kaya pala seryoso ang mukha nila ay dahil ang pinagkukwentuhan nila ay yung mga multong nagpaparamdam sa ward na yon. Nung gabing yon na si tatay ang nagbabantay, may nagparamdam na naman umano pero sa pagkakataong yon, hindi lamang kay tatay, kundi halos lahat umano ng pasyente at mga bantay. Nasaksihan din yon. Medyo maaga pa yun nangyari. 8:00 ng gabi. Gising pang lahat. Nagulat umano sila nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng banyo. Kahit wala namang taong nanggagaling sa loob nito. Kusa rin umanong nagsara ang pinto kung saan pabagsak pa yung pagkakasara. Nagkatinginan na lamang silang lahat kung saan bawat isa ay nanahimik at nakiramdam. Mas lalo umano silang natakot nang marinig nila na bumukas yung gripo sa banyo. Pati yung pag-flush ng inodoro ay dinig na dinig din nila noon.
Isa sa mga bantay ang naglakas loob na buksan ang pintuan ng banyo. Natakot na talaga sila nang makitang walang ni isang taong naroroon. Pero nakabukas pa rin ang gripo. Doon ko na rin nasabi sa kanila yung tungkol sa batang babae na nakita ko. May napadasal na wala sa oras nun. Ako naman ay hindi na gaanong natakot dahil ginawa kong bracelet yung rosaryo ko. Dinalhan ko na rin ng iba pang rosaryo si Mama. Sinadya ko rin na magsuot ng kulay pulang damit kung saan pati si Mama ay dinalhan ko rin ng ganoong kulay. Isa kasi sa paniniwala ng mga matatanda dito sa lugar namin. Takot ang mga kaluluwa sa mga matitingkad na kulay, lalong-lalo na ang kulay pula. Nang gabing yon, natulog na kami ni Mama. Naging mahimbing ang tulog namin. Nagigising-gising lamang ako kapag dumarating yung nurse na nagra-rounds. Pero kinabukasan, nalaman namin na halos walang tulog yung ibang pasyenteng naroroon. Pati na rin yung mga bantay nila dahil magdamag umano silang nakakarinig ng boses na umiiyak. Na para bang nasa tabi lamang umano nila yung umiiyak na yon. Kaya naman lahat sila ay ginapangan ng takot. Nang dumating ang doktor na nagmamonitor sa kanila ay nabanggit na nga sa kanya ng mga pasyente ang mga katakot-takot na karanasan namin sa ward na yon. Saglit na nahimik si Doc at maya-maya ay nagkwento na rin siya. Anya, marami na raw ang pasyenteng nagrereklamo roon dahil nga raw sa mga nagpaparamdam na ganito. Nagulat pa nga kami nang sabihin nito na yung ward number 5 na yon ay dating morgue ng ospital. Kumbaga, pinarenovate lamang ito at ginawang isa sa mga ward. Inilipat na kasi yung pwesto ng morgue kaya nabakante ang room na yon. Kaya pala maraming mga kaluluwa ron. Sinubukan na rin umanong mag-complain ng mga doktor doon sa matataas na opisyalis ng ospital pero hindi naman sila pinapakinggan dahil hindi naman sila naniniwala sa mga ganong multo. Tsaka gustuin man daw nilang hindi ipaukupa ang ward na yun ay hindi po pwede dahil kulang talaga yung mga ward sa ospital. Kuminsan pa nga ay punuan talaga kaya naman sa ER nananatili yung ibang pasyente na wala pang mga room. Makalipas ang 5 araw na pananatili roon ni Mama, na-discharge na rin kami sa ospital na yon. Bagay na labis na ipinagpapasalamat ko. Siguro, isa na ito sa mga pinaka-nakakatakot na karanasan ko sa tanan ng buhay ko. Akala ko noon ay sa mga may third eye lang nagpapakita ang mga multo pero nagkamali pala ako. Pati sa mga pangkaraniwang tao ay pwede rin silang magpakita at magparamdam. At wala rin silang pinipiling oras. Magpaparamdam sila kung kailan nila gusto at kung kanino nila gustong magpakita. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naway samahan niyo ako na ipagdasal yung mga kaluluwang tila na trap sa ward number 5 ng ospital na yon. Naway makita na nila ang liwanag patungo sa lugar na dapat nilang kalagyan. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message niyo pa rin po ako. Sa ngayon, yung mga nag-message naman sa atin sa email at sa mga Facebook account natin, okay? Hindi ko muna isa-shoutout yung members. Siguro sa Friday, pagsasabayin ko na, inuunti-unti ko lang kasi ang tagal nating nawala. Medyo marami-rami yung yung messages tsaka yung natin shoutout sa pag-update natin sa members. Okay, ito na. Shout out kay Tondato Datumanong Saway.
Belated happy birthday, Cheryl Ann, September 21. Sir, I've been your listener for a month at ang pinaka-favorite ko po ay ang 12 Bolitas, pang movie ang kwento. Paki-shoutout na po ako sa next upload nyo from Phoenix. Sir, pa-shoutout, pakibati ng asawa ko, belated happy birthday po, Salem Kiachon III, September 17 po. May the Lord continue to bless you, guide you, and protect you all the time. Thank you so much for everything. I am so blessed to have you in my life. I'm always here for you no matter what. May your dreams come true, Nax. Me and Simon loves you so much. Enjoy your day. God bless from Venus Bias Kiachon. Yeah. Sir, pa-shoutout po from Silencio John Paul. Sir, shout out Christina Santos, shout out din kay Manilyn Odani at kay Raymart Date. Sir, good day, pabati po yung asawa kong si Jody at sa napakasutil naming baby girl, Abujing. Love kayo ni Daddy pareho, mag-iingat palagi. Gustong naming libangan ng misis ko ang mga kwento na binabasa mo kahit nung nasa Pilipinas pa ako. Maraming salamat po, ingat, from Harian Odon. Pa-shoutout kay Perlito, Wena, Wilma at Winalyn. Lagi kaming nakikinig sa mga kwento mo, hindi kompleto pag hindi namin narinig, laging inaabagan yung bagong uploads. From Neil Bitonio, Sumaria. Pa-shoutout po Sir Sat na yung gawin nyo na kami mag-asawa na nakikinig maghapon sa inyong YouTube channel. Avid listener po from San Miguel, Bulacan. Tinuturuan din namin ang mga alaga naming ibon na sasabihin ng mga kwento ni Thelmo. From John De La Cruz, Coronel. Sir, shoutout po kami sa Naga City. Namiss ko po yung magpa-shoutout. But busy po sa trabaho pero palagi po akong nakaabang sa mga upload gabi-gabi. From Lex Briones. Sir, I'm always listening sa mga kwento mo. Pa-shoutout sa partner kong si Jonan Skim Dida na nahawa sa pakikinig sa mga kwento mo at ang aking anak ni si Skylar Zane Dida. Maraming salamat from Aubrey Di Castro. Sir, belated happy birthday sa asawa ni Ma'am Sheila May Muya. September 15 to dapat. Ivan Vista, sorry po, belated happy birthday. Sir, pa-shoutout ako kay Jonah Picoro. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mayayanggaw sa mga kwento nyo. Dalawa kaming nayanggaw niya, ang ganda talaga ng mga story ng channel nyo. God bless her, sir. Thank you. Good evening, sir. Pabati na lang po ako ng happy birthday kay Gerla Babe Capistrano. Fan niya din po kayo ngayong belated happy birthday September 23. Gerla Babe Capistrano from Glida Faye Capistrano. And last but not the least, sir, belated happy birthday din kay Carlo Peralta. Carlo Peralta po, from Mercy, Colitoy. Alam mga kagiling, maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit ha.